Hindi matanggap nga nitong si Hazel ang pagkawala ng kanyang anak. Nabuntis siya, subalit alam niya sa kanyang sarili na hindi ito pag-aari nitong si Manuel. Kaya naman ginawa niya ang lahat. Talaga namang ginamit niya ang bata na nasa kanyang sinapupunan na si Jessica para lamang manatili sa kanya itong si Manuel at maagaw ito mula sa tunay na pamilya Cruz. Hindi mapakali itong si Hazel. Araw-gabi ay kinukonsensya siya sa pagkawala at pagkamatay nga nitong si Jessica. Guilty siya sa kanyang ginawa. Lalong-lalo na naaalala niya ang mga oras kung saan magkasama nga sila. Subalit hindi man lang naiparamdam ni Hazel na mahal niya ang kanyang anak dahil umaabot pa nga sa punto na nasasaktan niya ito dahil sa kanyang sobrang kasamaan. Subalit kahit aminin ang katotohanan na siya ang may dahilan kung bakit namatay ang kanyang anak dahil sa sobrang kalungkutan at sobrang gulong-gulo ang isip nito, ay mas gustuhin pa nito na isisi ang lahat kay Colleen. Talaga namang hindi titigil itong si Hazel nang sa ganun ay may managot sa pagkamatay nga nitong si Jessica. Kinausap pa niya ang mga pulis para dakpin nga itong si Colleen at hulihin, tanungin dahil siya ang huling kasama nito bago pa mamatay itong si ni Jessica. Samantala, sa isang bakasyon naman ay tuwang-tuwa ang pamilya Cruz dahil sa wakas buo nga sila at matagal na nga nilang pinapangarap na magkasama sila sa isang bakasyon. Ngayon ay nangyari na nga, subalit hindi maiwasang malungkot nga ni Colleen. Sabi niya kung buhay pa nga sana si Jessica, sana ay mas masaya kung naroon si Jessica. Agad naman siyang i-comfort ng kanyang inang si Velma. Imbis na isipin ang pagkawala at pagkamatay ni Jessica, at dapat hayaan na lamang at tanggapin na lamang dahil may mga pagkakataon talaga na ang mga gusto natin ay hindi natin makukuha. I-celebrate na lang umano kung ano ang nariyan. I-enjoy na lang ang pagkakataon na masaya at kasama ang pamilya kaysa mabuhay sa nakaraan. Ngunit magugulat sila at magugulanta nga sila sa pagdating ng isang pulis na may kasama nga ang kaibigan nga nitong si Andrea, kung saan tatanungin niya kung sino si Colleen dahil ito'y hinahanap nila. Dahil nga doon ay nagtaka at nagulat ang mag-asawa at nagtanong agad ito kung may dala ba silang warrant of arrest at legal ba ang kanilang pagkuha dito kay Colleen. Agad naman sasabihin ng mga pulis na huwag mag-alala ang mga ito sapagkat may tatanungin at may kakalaruhin lamang ang mga ito dahil nakita nga nilang si Colleen ang huling kasama nga ni Jessica bago ito mawala ng hininga. Kaya tatanungin lamang niya ng maayos at kung wala naman talaga siyang masamang ginawa ay wala nga silang dapat ipag-alala. Kaya naman walang magawa ang mag-asawa kundi ipaubayan na lamang pansamantala itong si Colleen nang sa ganun ay malinawan din ang mga pulis at malinis din nga ni Colleen na wala talaga siyang kasalanan sa mga nangyayari. Hindi rin pumayag itong si Andrea at itong si Jeffrey na si Colleen lamang. Sinamahan nga nila ito lalong-lalo na at may hawak nga silang mga ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan itong si Colleen. Kahit nag-aalala at nababalisa ang mag-asawa ay hinayaan na lamang niya ang mga pulis para nang sa ganun maging maayos din ang problema. Samantala, ito namang si Manuel ay maaalala niya ang kanyang panaginip. Hindi ito basta magpapakita kung walang ibig sabihin. Naisip niya na bakit nasabi nga nitong si Jessica na nagpapasalamat siya sapagkat hindi siya itinuturing na iba. Ito na nga ang pagkakataon na kukumprontahin na nga niya itong si Hazel kung talagang anak ba niya itong si Jessica